Ayun, magandang araw po sa ating lahat mga idol at mga kababayan. Patuloy po nating pag-uusapan dito pong patungkol sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So, pag-usapan po natin ito pong about sa lapse into law. Kung ano ba ang ibig sabihin ng lapse into law. Pero bago yan ay magbalik tanaw muna tayo mga idol at mga kababayan patungkol sa mga schedule mga naging schedule noon ng barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So ito po, post ni Carlos Salazar noong June 17 pa po ito. 2013 nagkaroon po ng eleksyon. So every 3 years po noon mga idol every 3 years magkakaroon ng eleksyon. So yung kasunod ng 2013 na eleksyon ay sa 2016 may naka-schedule po sa 2016. Kaso po pinospond na naman. Pinospond yung 2016 at ginawang 2018. So nagkaroon ng eleksyon noong 2018. So magbibilang naman po tayo ng 3 taon from 2018 kaya may naka-schedule po na 2021 barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Kaso pinospond na naman yung 2021 at ginawang 2022. So ngayon, nagkaroon ba ng eleksyon noong 2022? Wala na naman po. Pinospond na naman yung 2022. So panay postpone. Kung mapapansin niyo po mga idol, panay postpone po doon po sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So ito na nga po hindi nagkaroon ng eleksyon noong 2022 at itinuloy noong 2023. Kaya kung maalala nyo, huling nagkaroon ng barangay at sangguniang kabataan eleksyon noong October 30, 2023. So yung kasunod po na schedule may ini-schedule kasi nila mga idol at mga bayan. So may kasunod po na schedule. Ito nga pong 2025 December election. Na ngayon nga po ay yun pong lagay nitong 2025 ay hindi pa natin alam kung mapopospone o matutuloy itong December 2025 election. So ngayon ay meron na pong ratified bill na bagamat hindi po postponement yung tinutukoy doon, kundi fixing the term seating mga kababayan. Pero kung maalala nyo din mga idol at mga kababayan, yung 2022 postponement ay naideklara po na unconstitutional, labag sa batas. Kaya kung ito pong 2025 ay mapopospon ulit, ay maidideklara ulit ito na unconstitutional. So ngayon may idea na po tayo Kasi ang sabi po ni Atty. Makalintal, yung pong nilagdaan po noon ni Pangulong Bongbong Marcos ay naideklara na unconstitutional o labag sa batas. Kaya kapag ka itong panukalang batas na inihain po ngayon ng atin pong mga mambabatas na term seating at hindi po magkakaroon ng 2025 election, ibig sabihin mapopospone na naman itong 2025 December election ay maidideklara ulit itong unconstitutional, sabi ni Atty. Makalintal. Kasi ayon po sa Supreme Court ruling na bawal po ipagpaliban yung isang eleksyon. Kaya meron na po tayong ideya mga idol at mga babayan at base po sa ating opinion sa sarili kong opinion, palagay ko mga idol at mga kababayan, hindi na mangingialam dito si PBBM o yung ating Pangulo. Hindi niya ito pipirmahan. Palagay ko ito ay hahayaan niya na lang na maging batas
after 30 days ay magiging batas po itong panukalang batas. Ito po yung tinatawag na lapse into law, mga idol at mga kababayan. Oh, ayaw po base sa ating opinion ulit, parang ayaw na ng ating Pangulo na madamay, baka pag pinirmahan ko ito, baka masisi naman ako, baka ako naman yung masisi. Kaya palagay natin ay hahayaan lang ito ni PBBM o ng ating Pangulo na maging batas after 30 days. So ngayon ay pag-usapan po natin, ano ba itong ibig sabihin nito pong lapse into law. Pero bago yan, basahin ko po muna ito pong 1987 Constitution, Section 26. Ito po. Every bill passed by the Congress shall embrace only one subject which shall be expressed in the title thereof. So para maintindihan natin, ay isalin po natin sa wikang Pilipino. O ito po, pakinggan po ninyo. Section 26. Ang bawat panukalang batas na pinagtibay ng Kongreso ay dapat sumasaklaw sa isang paksa lamang na dapat nakalahad sa pamagat nito. So kung mapansin niyo mga idol, base po dito sa ating binasa na Section 26 na yun pong panukalang batas ay dapat po sumasaklaw lamang sa isang paksa, one subject only. So ngayon, balikan po natin yung ratified bill na inihain po ng ating pong mga mambabatas. Yung nakalagay po doon ay term seating. Pero yung nilalaman ay ini-extend nila yung termino ng mga incumbent barangay official. Kasi sa 2026 pa, base po doon sa ratified bill, 2026 pa magkakaroon ng barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So may extend ng 1 year mula doon sa original na schedule na 2025, ginawang 2026 ng November. Ibig sabihin, hindi lang po one subject. Ito pa. Pagka natuloy po yung yung November 2026, ibig sabihin, mawawala, mapupuspon na naman, maipagpapaliban na naman itong December 2025 election. So, ano ulit yun Topic ulit yan doon. Ibig sabihin, postponement na naman yon. So nangangahulugan na hindi lamang one subject yung pinupunto nung panukalang batas na yon, mga idol at mga bayan. At sumasaklaw din po ito sa holdover capacity, mga idol at mga babayan. So bali, 3 subject yung nilalaman po nitong panukalang batas na ito na inihain po ng ating pong mga mababatas. Nalabag po dito sa Section 26, 1987 Constitution. Ayan, basahin ko ulit Ang bawat panukalang batas na pinagtibay ng Kongreso ay dapat sumasaklaw sa isang paksa lamang. Malinaw po yan Isang paksa lamang ang dapat. So, dapat yung ginawa nila, kung gusto nilang i-extend ang termino, isang bill, extend the term. Another bill na naman, postponement. Ganun dapat mga idol at mga babayan, magkakahiwalay yung bill na yon. Kasi one subject lamang dapat po mga idol at mga babayan. So ngayon ay alamin po natin mga idol kung ano po ang ibig sabihin nito pong lapse into law. Ito po, base po sa ating pagsasaliksik ito po yung nilalaman. In the Philippines, a bill lapse into law if the President does not sign it within 30 days of receiving it from Congress
and the President also doesn't veto it, this is an alternative way for a bill to become a law. Oh. Distinct from President's formal approval through signing. Here's a more detailed explanation, mga kababayan. Oh. After a bill is passed by both the Senate and the House of Representatives, it is transmitted to the President for approval. Oh. The President has 30 days from the date of receipt to either sign the bill into law, veto it, or allow it to lapse into law, mga kababayan. Ibig sabihin lamang po mga idol at mga kababayan para mas lalo pong maintindihan ng ating pong mga kababayan, yun pong ratified bill na inihain po ng ating pong mga mambabatas, yun po ay ipinasa sa Malacanang para po sa pagpirma ng ating Pangulo kung aaprubahan ba niya o hindi. Kapag inaprubahan niya, ibig sabihin ay pinirmahan niya. At kung ang ibig sabihin naman po ng ibeto ay i-reject po yung panukalang batas na yon. Tapos, paano kung hindi ginalaw ng ating Pangulo? Ang sabi dito, after 30 days ay magiging batas po ito kahit hindi pirmahan ng ating Pangulo. After 30 days. Maliwanag po yan mga idol at mga bayan Kaya sabi nga natin kanina, para hindi masisi itong si PBBM, palagay natin hindi na mangingialam dito si PBBM. Hindi na niya ito pipirmahan para maging batas. Kasi pwede naman hayaan niya after 30 days ay magiging batas na naman. Ganun po yun mga kababayan. So, playing safe, yung atin pong presidente. So, yun po yung ibig sabihin po ng lapse into law. Kahit walang pirma ng ating Pangulo, yung ratified bill ay magiging ganap na batas makalipas ang 30 araw. Kaya antayin po natin na hanggang 30 days mga bayan para magkaroon po ng kalinawan at ng malinaw na sagot doon po sa katanungan ng ating pong mga kababayan kung matutuloy ba itong barangay at sangguniang kabataan election this coming December 2025. Yun po yung aabangan natin Yung 30 days yata mula nung niratipikahan. June 12 yata yun niratipikahan. Ibig sabihin, mga first week of July siguro yung tapos ng 30 days. So yun po yung aabangan natin mga bayan. So hanggang dito na lang po muna yung ating update at maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po tayo lahat mga bayan.